Sino nagsabi sa'yo na sa tulingin lang pwede yung ganitong luto? Ilalaban ko to, no? Pwede rin to sa galunggong. Habang nasa Osave ako, nakakita ko ng frozen na galunggong. Kalahating kilo is 79 pesos. Binili ko na kasi total sa palengke, frozen din naman yung mga dumadating. Naasinan na nga pala yan. Tapos ito yung kamyas na gagamitin natin. Ito yung mga dried kamyas na pinapatuyo namin ni mama every summer para maimbak namin. Inugasa ko nga pala to, tapos ilalatag lang natin siya dyan sa ilalim. Tapos lagyan natin ng pamintang buo. Meron nga pala tayong mga taba-taba ng baboy dito na naipon ni mama sa ref, ninenok ko lang. Masarap kasi yung sinaing na isda kapag meron mga taba-taba. Ilatag lang din natin yan siya dyan, tapos ilagay na natin tong 3 galunggong na naasinan na. Tapos yung mga sobrang taba is ilagay lang natin sa ibabaw. Tutubigan lang natin to ng ka-level niya or ng mas lubog pa. Tapos pakukuluan natin hanggang sa maiga ng ganito. Ganun lang kasimple yung pagluto ng sinaing ng galunggong. Tara! Eto na po yung niluto nating sinaing na galunggong. Di ko lang makita ng maganda. Yan. Di kasi ako magaling ayos. First time ko magluto nito and tinikman ko ang sarap niya. Inom muna po tayo ng tubig. Bago tayo mag-start, bali, tinuyo ko talaga siya kasi ang sinaing na isda talaga is tuyo, kaya nga sinaing. Pero yung iba, naglalagay sila ng konting sabaw. Pwede rin naman yun. Pero ako, mas gusto ko yung ganito kasi, ayan no, medyo sobrang lambot ng taba talaga. Tapos, may mga parang sunog-sunog. Ganun yung trip ko eh. Ayan. Tara. Pwede nyo rin gataan to after masaing. Kaya na po tayo. Tikman na natin. Init. Kala nyo sa tulingan lang pwede to, no? Taba. Ayun, no? Sarap. Init po. Ang lambot. Medyo malambot yung tinik dahil ang tagal kong pinakuluan. Babaeng galunggong. Babae ito kasi malapad. Yung natural na galunggong na nakikita natin sa palengke, yung ano eh. Yung pa ganun lang. Padiretso, pabilog. Ito palapad. Sarap din niya. So, alam nyo na. Kapag wala kayo makitang tulingan sa palengke or namamahalang kayo, itong bilhin nyo. Galunggong. Sarap. Paminta. Sarap ng taba eh. Dapat pala pamintang pino nilagay ko eh. Para tuloy-tuloy kain. Kung gusto nyo pati tinik kain, pakuluan nyo pa ng mas matagal to. O kaya naman i-pressure cooker nyo na lang para mabilis. Pero for me, ang sarap kasi niya pag slow cook siya. Mas masarap pag yung pakukuluan mo siya ng matagal nang hindi naka-pressure cooker.
Nataba oh. Sayang di gano'n nasunog yung taba. Tubig ko. Kung may bata sa bahay nyo, mas maganda kung pressure cooker nyo. Lalo na pag di pa magaling maghimay. Ako nga, di ako magaling maghimay. Ninenak ko lang po yung taba kay mama. Ang taba na hulog. Lambot kasi oh. Pang chicharon ni mama yun eh, inipon niya. Ginawa ko, ginalagay ko dito. Salbahe ko yun, no? Wala, kulang ako sa kamyas. Susunod, susubukan ko naka-pressure cooker para makita nyo. Hap. Halos malambot na yung tinik eh. Siguro pinakulong ka pang konti ito, dinagdagan kong tubig pa. Pati tinik makakain na.
Sarap. Grabe, nag-enjoy ako. Akalain mo galunggong yun, pero ang sarap. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung gaano karaming asin, ha? Kasi ako, mas gusto ko yung lamang yung asim kaysa yung alat. Kaya, depende po sa inyo sa pagtitimpla nyo. Kaya, mas maganda talaga pag nagluluto kayo sa bahay kasi na-adjust nyo yung lasa na gusto nyo. Hanggang dito na lang mga kabsat. Sana nagustuhan nyo po yung kinain natin at niluto natin. Comment po kayo kung nagluluto din kayo ng sinaing na galunggong. Or kung di nyo pa na-try, subukan nyo po. Masarap po talaga. Yun lamang po at paki-subscribe naman po ako. Hit nyo na rin yung notification bell. Mag-iwan na din po kayo ng comment. At follow nyo po ako sa aking Facebook page. Tsaka sa TikTok. Yun lamang. Sige sa next video. God bless.